Welcome back to our channel. So 1 month review tayo or top 5 pros, yung mga magagandang bagay sa Yamaha SXR, yung mga nakita natin na mga advantages para sa isang classic retro na modern bike. Karamihan sa atin siyempre pag bibili ng motor o ng bike, tanong natin is if matibay ba. So kaya nandito tayo ngayon para pag-usapan yan. Number 1 pro ng Yamaha SXR 155 is yung power. Hindi ko din akalain ganun kaganda tumakbo. Yes, alam ko, same engine sila ng R15, MT15, Sniper 155, at kung ano yung mga 155cc ng Yamaha. Pero pinagsisihan ko nung first time ko bumili ng brand new na R15, kung ano yung nag-start ng channel na to, is ganun pala kaganda manakbo itong SXR. Actually, yung sound niya is much better. Pero pag-usapan natin yun later. So, power muna. All stock to. Not 100% sure if nasa riding skill na. Din, kasi before, nung naka-R15 ako, is beginner ako. Totally. Ganun. Hindi ko ganun kakabisado. Ngayon, feeling ko kasi mas nasusulit ko na yung speed or yung torque niya, yung VVA nitong Yamaha SXR kasi nakapag-try na tayo ng ibang bikes. Pero, siyempre, as I've said, katulad lang to nung R15 pa rin sa engine. Kahit na 2022 model na to, meron siyang 19.3 horsepower at 10,000 RPM with 14.7 max torque at 8,500 RPM. Hindi ka na mabibitin, as in totally. Tulad kanina, nasa 5th gear pa lang ako, half throttle, hindi ko napansin is 110 na pala yung takbo ko. So ganun siya ka-smooth. Wala talaga sa looks niya na ganun siya tumakbo or kabilis or mag-accelerate. Siyempre, classic. Kala ko nung una is mabagal lang. Pero kasi nakapag-try ako, like, hindi naman sa paninira. Which, na-try ko lang doon sa matte motorcycles. Medyo kasi parang, nung na-try ko yung classic, parang nag-drive ng classic na motor. Medyo parang yung performance niya nasa ganun, lumang motor. Pero, I'm wrong. With the SXR, ibang-iba yung takbo. Number 2 na pro niya or advantage is the ergonomics. If I have to sum it up with one word, the word is wow. As in, dati nakikita ko tong SXR, sinasabi ko kay Mrs. na sinasabi ni Mrs. na yun na lang bilhin ko. Sabi ko maliit yan kasi classic, baka mabagal pa. Take into consideration na I'm 6-footer. So basically almost lahat ng bikes, kahit mga big bike talaga is nagmumukhang maliit para sa akin. Ang hindi ko expect is mataas pala yung SXR. So kanina lang kumain kami, itong ride na to. Kala nga nung nagta-tricycle is pang expressway siya. So ganun yung dating looks. Hindi ko naman sinasabi na ganun siya kalaki. Pero for example, nung sa KTM tsaka ito, almost same lang kasi sila ng laki. So again, I'm 6 foot. So seat height nito is 808mm, which is, siyempre ako flat foot ako dito, medyo bent knee. Hindi mataas kasi mataas siya para sa average height, pero hindi para sa akin. So hindi ako naka-tiptoe as said. Dati kasi kala ko parang TMX 155 to. If gagamitin ko, so yung parang napaka-lowered, napakaliit, pagka inipit ko sa legs ko yung tank, yung ganong feeling. So mali pala ako, mali ako na sobra. Pag nakaupo ako, standstill, syempre, flat foot. Pero pag nagre-ride, dami kasi nagsasabi na para kang naka-big bike. Ako naman, na may big bike dati, parang hindi naman. Pero pinatunayan ng Yamaha SXR na mali ako. So, as in, maganda yung ride, yung ergonomics niya, maganda yung upo, maganda yung ride height, maganda yung kapit sa daan, yung takbo. Mataas yung feel, no need to stop sa humps. As in, pwede naman. So, nasa iyo naman yan. Maya-maya, pag-uusapan natin yan, suspension. Pero yung totoo pala is, even pag nakahug yung legs ko sa tank, para kang naka-big bike, at least yung mga single cylinder na 400cc na nasa market ngayon. Ganon yung ergonomics feel niya. Para sa mga malalaki na katulad ko, tapos may back ride pa, or siyempre si wife, hindi siya feel na naka-scooter or maliliit na parang naka-lowered ka. Lalo na pag nakatabi ka sa mga daan, tapos mabibilis na yung takbo nyo, tulad kanina, ayan, sa 80, 100. So, yun.
super comfortable yung seating position niya. Tapos makikita nyo naman na nasa class niya, siyempre yung klase ng upuan, classic bike, flat seats, malambot, nakaangat ng konti yung handlebars, hindi siya naka-clip-ons, and this is 100 to 300 km isang ride. Baka yung iba mabibitin pa. So magagawa niyo yun sa isang ride. Ganun siya comfortable. So number 3 advantage ng Yamaha SXR is yung suspension. Ito pinaka gusto namin ng asawa ko kasi nga medyo malabo yung mata ko. So there are times hindi ko talaga nakita yung mga bako, malalalim na buta sa daan, humps, yan. So pag-usapan natin na kapag try na ako sa iba-ibang bikes, from scooter, siyempre big bikes, adventure bike, naked bike, sport bikes, even mga super touring, yan. Bikes na hindi ko sinasabi na much better kung SXR kasi adventure bikes yun. Pero sa price range niya na 168k to 170 plus na ngayon sa market, depende sa kasa na kukunan nyo, super sulit na. Again, hindi mo kailangan mag 7 sa humps or yung, siyempre kung lowered ka, yan, alam na natin yan. So ako diretso lang lagi, minor, konting rear brake, pero tuloy lang, walang reklamo si OBR. So minsan talagang tumatalon pa, pero yung rebound nung shock niya, hindi na kailangan yung, karamihan kasi katulad yung patio pagbili, yung iba pa suspension tuning. Nagsabi dapat na isali ko sa pros ang suspension misis kasi talaga na kasama sa rides, kasama ko siya, ayon sa kanya better pa yung ride feel nitong SXR kesa sa Duke 390 namin dati, na kahit malubak kami na malalim or yung mga talagang sira-sirang daan, nasa rough road, sa mga bato-bato, sa mga namamasyal, very comfortable kaming dalawa in any road condition. Number 4 na advantage ng Yamaha SXR 155 is the styling. Simplihan lang natin. This is one of the most look after na bikes and very popular sa mga bike enthusiasts. One of my dream bike or my dream collection bike always included at least one classic bike. That is why we bought the brand new Yamaha Fascio, a classic scooter that can grow old with you. Pwede mo pang like pamana ako, gusto ko talagang pamana sa mga anak ko or sa mga apo ko if possible. That goes same with the Yamaha SXR. This is a classic bike that will never grow old, pero yung bilog na headlight niya, yung classic lines, yung sa tank niya, yung mismong tindig niya pagka titignan mo, yung forma tuwing nakasakay ka or pag titignan mo lang, ibang-iba kasi. So, why did I not bought the Yamaha SXR 155 as my the classic bike? Una kasi talagang kala ko ganun, medyo lowered siya. Pero, yeah, that's why I choose the scooter, tsaka parang dati. Number 5, parang simple, pero napaka-importante malaman nyo. The gas consumption or pinaka-cost effective ng motor ito. Pinaka-importante malaman ng lahat is laging tanong ng mga subscribers natin is yung gas consumption. Mixed riding ako, always full throttle tuwing magkaka-chance, and the Yamaha SXR is giving me at least at 50 km per liter. Sa panahon ngayon na napakalaking tipid na nun para sa mga nag-work or namamasyal na katulad ko, nakikipagtrabaho lang, nakipagpelduhan. Kadalasan yan pa nga yung main factor sa pagbili or pagpili ng bike is yung gas consumption or kung gaano siya katipid. So mahilig sa motor, laging nag-iisip ako ng big bike. So magkaroon ng big bike galing sa mga big bike na realize ko na if ikaw ba magkaka-chance na big bike, sure ka ba na yung 100% of the time mag-expressway ka? So that comes to the point ng SXR. Consider mo rin yung gas na kakainin ng big bike, yung maintenance niya, yung toll gate. For example, nung ako yan, nag-skyway ako. Skyway pa lang, one way, almost 500. Pabalik another 500. So, di ba? Makakapasyal ka naman. Marami naman napapasyalan na hindi mo kailangan dumaan sa expressway. So, this is the compromise na makukuha mo. Makukuha mo yung speed, makakapamasyal ka ng malayo, comfortable. Dito ko na-realize at pumasok yung point ng number 5, the pro na cost effective, not just on the gas consumption, pati sa pinaka-cost ng maintenance. Change oil nga nito last month or at least mga 2 weeks, 3 weeks ago sa Kasay, 350 lang, yun na yun.
Sa Big Bike, sa KTM ko, ang change oil is around 3,400 to 3,800. Diba? Doon pa lang, very cost effective na. So, napakadami nyo ng matitipid. Then, parts nito, as usual, siyempre 155cc category lang. At dahil napakaraming gumagawa para dito, is mura din. So, instead na gumagastos ka sa maintenance, sa gas, sa toll gate, magagamit mo na yun pamasyal, diba? So, don't forget to subscribe.